Kapag sinasabi ng ilan na ang Quran ay kopya lamang ng Biblia, ano nga ba ang batayan ng ganitong pahayag? Mababaw bang paghahambing lamang ang nasa likod nito, o may mas malalim na kailangang unawain tungkol sa kasaysayan ng paghahayag at pagbuo ng mga banal na teksto? Ito ang tanong na nagtutulak sa atin upang muling tingnan ang ugnayan ng orihinal na turo ng mga propeta at ang mga doktrinang umusbong pagkalipas ng mga siglo. Hindi sapat na sabihing magkahawig ang dalawang aklat, kailangan suriin kung ano ang mensaheng dala ng pangunahing tagapagturo, paano ito naipasa, at paano ito binago o naipreserba sa pamamagitan ng kasaysayan. Upang maunawaan ang relasyon ng Quran at Biblia, dapat magsimula sa tanong kung ano ba ang itinuturing na orihinal na mensahe ng mga propetang pinagmulan ng parehong tradisyon. Sa panig ng Kristyanismo, malinaw ang sentro ng pangangaral ni Jesus sa mga ebanghelyo, ang pagtuturo tungkol sa iisang Diyos at ang panawagan sa pagbabalik loob. Sa Marcos Kapitulo 12 versikulo 29 ay malinaw ang kanyang pahayag, "Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisa." At sa Juan Kapitulo 17 versikulo 3 ay nilinaw niya kung ano ang pangunahing layunin ng buhay espiritual, makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesus na iyong sinugo. Sa pananaw ng maraming biblikal na iskolar, ang mga pahayag na ito ang nagsasaad ng pinakapayak at pinakatapat na teolohiya ni Jesus, isang monoteismong nakaugat sa tradisyon ng mga propeta bago siya. Sa Islam, itinuturing na ipinagpatuloy ni Muhammad ang parehong mensahe ng monoteismo. Mababasa sa Quran, sabihin mo, siya ang Allah, ang nag-iisa, Surah Al-Ikhlas, at itinala rin ito ang pahayag umano ni Jesus, si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't sambahin ninyo siya, Surah Maryam. Dahil dito, ipinapalagay ng Islam na ang esensya ng itinuturo ni Jesus ay kayo ng itinuturo ni Muhammad, panawagan sa iisang Diyos at pagtalima sa moral na batas. Ang pagkakatulad sa moralidad, pangangaral, at monoteismo ay hindi katibayan ng panggagaya, kundi patunay ng pagkakaisa ng tradisyong Abrahamiko. Lumilitaw ang pagkalito kapag naisasangkot ang mas komplikadong doktrinang Kristiyano na umusbong pagkalipas ng ilang siglo. Ang mga konseho tulad ng Nicaea noong 325 at Chalcedon noong 451 ay nagpatibay ng mga dogmang tulad ng Trinidad at ng dalawang likas ni Kristo. Mahalaga ito sa paghubog ng Kristiyanong teolohiya, ngunit hindi ito tuwirang nakabatay sa mga salitang mismong binanggit ni Jesus. Halimbawa, ang terminong homoousios o iisa ng substansya ay hindi mababasa sa Biblia. Ito ay teolohikong depinisyong nilinang sa panahon ng matinding hindi pagkakasundo. Ang pag-unlad ng ganitong doktrina ay hindi kakulangan ng Kristyanismo, ngunit kailangang kilalanin na ito ay pagbabasa, hindi eksaktong pag-uulit, ng orihinal na aral. Sa kontekstong ito nagiging malinaw kung bakit hindi lohikal ang pahayag na ang Quran ay kinopya lamang ang Biblia. Kung ang Quran ay talagang panggagaya, bakit nito tinutulan ang mahahalagang doktrinang Kristiyano na naging dominante noong panahon ni Muhammad? Bakit nito ipinakita si Jesus bilang propeta at hindi Diyos, samantalang ang ortodoksiyang Kristiyano ay matagal nang nagtuturo ng pagka-Diyos ni Kristo? Bakit nito iginiit ang pagiging tao ni Jesus, samantalang ang teolohiya ng Trinidad ay matagal nang establisado? Ang mga ganitong pagkakaiba ay nagpapakitang ang Quran ay hindi kopya kundi isang independenteng tekstong may sariling teolohikal na proyekto. Isang mahalagang tala ng kasaysayan ang nagpapaliwanag sa ugnayan, ang Biblia at Quran ay parehong produkto ng oral na tradisyon. Ang lumang tipan ay pinagpasa-pasahang kasaysayan at batas bago tuluyang may sulat. Ang mga ebanghelyo ay naitala dekada matapos ang buhay ni Jesus. Ang Quran naman ay binigkas, inisolo, at kinodipika sa panahon ni Abu Bakr at Uthman, ayon sa tradisyong Islamiko. Ang pagkakapareho ng ilang kwento, tulad ni Noe, Abraham, Moises, at Maria, ay hindi nagpapakita ng panggagaya, kundi ng pagkakapareho ng pinanggalingang tradisyon. Ang Quran mismo ang nagsabi sa Surah Al-Maidah na dumating ito upang kumpirmahin ang naunang paghahayag at itama ang mga naging paglihis. Sa mas malalim na antas, ang paghahambing ay dapat ilugar sa tamang balangkas. Ang Biblia ay koleksyon ng maraming akdang isinulat sa loob ng higit 1,000 taon. Hindi ito isang aklat, kundi maraming aklat. Samantalang ang Quran ay isang aklat, may iisang estilo, iisang lingwistiko at teolohikong boses.
Ang pagkakaibang ito ay nagpapakitang iba ang pinagmulan at istruktura nila. Kung may pagkakahawig, hindi ito dahil sa panggagaya, kundi dahil sa pag-uulit ng magkakaparehong tema at mensahe, katarungan, awa, pagsamba, at kabanalan na siyang sentro ng tradisyong Abrahamiko. Sa pagtatapos, ang tanong na, ang Quran ba ay kopya lamang ng Biblia, ay nagiging malinaw na hindi sapat sa harap ng historikal at tekstual na ebidensya. Ang mas angkop na tanong ay kung paano iningatan, binuo, at ipinaliwanag ng bawat tradisyon ang mensaheng ipinahayag ng kanilang propeta. Sa ganitong perspektibo, makikita na ang Biblia at Quran ay hindi magkaribal na aklat kundi magkakapatid na teksto na bumubuo sa malawak na kasaysayan ng paghahayag sa sangkatauhan. Anong tingin ninyo dito?